Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kabi-kabilang wasak na bahay at pinadapang kabuhayan na ang tumambad kay Pangulong Marcos sa kanyang aerial inspection kanina sa lalawigan ng Catanduanes. Ang mga residente ng probinsyang unang binayo ng Bagyong Pepito nananawagan ng tulong para makumpuni ang mga tirahang sinira ng bagyo. Mula sa Vira, Catanduanes, nakatutok live at exclusive si Joseph Morong. Joseph. Mil-mil tumambad nga sa Pangulo ang pinsala na dulot itong si Super Typhoon Pepito sa mga residente ng Catanduanes at ang hamon nga raw para sa pamahalaan ay matulungan itong mga residente na ito na maitayo ulit ang kanilang mga nasirang mga bahay. Kasama ni Pangulong Bongbong Marcos si Catanduanes Governor Joseph Cua na nag-aerial inspection para makita ang lawak at hindi ng pinsalang iniwan ng Super Typhoon Pepito. Sa ere, kitang-kita ng Pangulo ang mga nawasak ng matinding hangin, kabilang ang mga establishmento, kabahayan at mga pananim. It shouldn't be surprising, umabot ng 230 kilometers. Umabot ng 350. Yung mga gas. Oh, kasi 300. We have to rebuild, rehabilitate. You know that doon sa ibang lugar, nakapagbigay tayo ng mga construction material, mga yero, mga disportos, para maka-start lang na. Pero siyempre meron tayong assistance doon sa mga damage at saka fully damaged houses. Naikutan ng Pangulo ang ilang mga bayang napuruhan bukod sa Panganiban katulad ng Karamoran, Bagamanok, Biga at Higmoto. Kasalukuyan ay tinitingnan na itong si Pangulong Marcos yung extent ng damages ng Bagyong Pepito, and so far ang impression ng Presidente ay talagang malakas yung pagtama ng hangin lalo itong si Bagyong Pepito, kaya karamihan sa problema noong mga residente dito sa Catanduanes ay kung paano makakapagsimula ulit lalo na yung gawain yung kanilang mga bahay. Tinitingnan mo yung infrastructure. Tingnan mo yung infrastructure, hindi ka usually yan dahil sa landslide, dahil ng erode, dahil malakas ang baha. Pero if we look at the main roads, main thoroughfares, meron din talagang damage, but yung sementado, mukhang nag-survive naman. Walang naitalang nasawi sa probinsya kahit pa nga super typhoon ang lakas ni Pepito na maglandfall ito dito nung Sabado ng gabi. Ayon sa Pangulo, nakatulong ang preemptive evacuation. Kuminsan lang talaga, it's hard to convince people to leave their homes, but very natural instinct here. It's going to be our standard now, no? It has been our standard since the very beginning. I think all local government officials will have learned that. Wala mang nasawi, hirap namang bumangon ng mga residente. Hindi malaman kung paano magsisimulang muli sa pagkasira ng kanilang mga bahay kung hindi winasak ng hangin ang kanilang mga bubong. Napuruhan naman ng mga landslide at pagguho ng lupa. Ang kanilang mga pananim hindi rin nakaligtas sa bangis ng hangin na dala ng bagyo. Hindi namin po alam kung saan po kami kukuha ng pampagawa ulit ng bahay. Talagang hirap na hirap po kami ngayon. Baka pwede man makahing pangyero, kahit natrapal, matirahan man lamang namin. Nananawagan po ako na kung ano po yung tulong na ibibigay namin, na ibibigay nila dito sa bayan namin. Sana naman po ay mapadili nila para makarecover na rin yung mga kababayan ko. Sa pulong ng Pangulo kay Governor Cua at mga mayor sa probinsya, pangunahing tututukan ng gobyerno ang tubig dahil wala pang tubig sa buong probinsya, kaya magpapadala ng mga water filtration devices. Magpapadala rin ng mga construction materials at pagkain ang DSWD at Office of Civil Defense. 13 lamang sa 315 na mga barangay pa lamang ang may kuryente, kaya hihiram ng mga linemen ng gobyerno sa mga karatig na lalawigan. Magpapadala rin daw ng mga satellite communication equipment sa mga bayang walang signal. Samantala, ikunento rin ng Pangulo na nakausap niya sa telepono ngayong araw si US President-elect Donald Trump. Ayon sa Pangulo, tinawagan niya si Trump para i-congratulate ito sa pagkapanalo sa US elections at para pagtibayin muli ang alyansa ng Pilipinas at Amerika. I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries, which is a relationship that is as deep as can possibly be.
because it has been for a very long time. And I also reminded the President-elect that ang mga Pilipino sa Amerika overwhelmingly naging binoto nila si Trump. Emil, sa kasalukuyan ay umuulan dito sa bahagi ng Virac, Catanduanes. Samantala, yung pahirapan pa rin yung signal ng telekomunikasyon dito. Pero ang sabi ng Pangulo ay kampante siya na maibabalik ng mga telecommunications company sa normal ang signal dito. Emil? Maraming salamat, Joseph Morong. Ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan, nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na iwasan muna ang mararangyang Christmas party. Yan ay para makatulong sa mga nasalanta na magkakasunod na bagyo at wala nang babalikang tahanan o kabuhayan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Wala nang 2 linggo papasok ng Disyembre at magaganap ng pinakahihintay ng marami taon-taon ang mga Christmas party sa trabaho, sa opisina, sa reunion ng mga pamilya at barkada. Bakit nga naman hindi? Nag-uumapaw na sa handa mga hapag, pwede pang manalo sa mga games o di kaya mag-uwi ng premyo sa raffle. Pero Malacanang may panawagan sa mga ahensya ng pamahalaan. Kung maaarian nila sana, simplihan na lang ang mga party. Alinsunod dito sa sinabi ng Pangulo kahapon, ang anumang matitipid sa mas simpleng party, ibigay sa mga nasalanta. Hindi raw ito utos na kailangan pang isulat sa isang opisyal na memo dahil naniniwala ang Malacanang sa kagandahang loob ng mga kawani ng gobyerno at magkukusang magtipid sa kanilang mga pagdiriwang. Hindi nagkamali ang Malacanang sa paniwalang ito, hindi lamang sa mga kawani ng gobyerno kundi maging sa pribadong sektor. Katunayan ang ilan sa kanila, Bagyong Christine pa lang, nagpasya na magsagawa ng donation drive para ipamigay sa mga nasalanta. Sa mga mag-aaral umano mismo ng international school na ito sa Maynila, nanggaling ang ideya na sa halip na mag-party ay mag-fundraising para ipamigay sa mga nasalanta. Kindness begets kindness. And the best thing we can do this Christmas is to help one person. Kung maramdaman kasi yun ng isang taong nawalan ng lahat, ma-realize na there is hope na pwede pa akong tumayo ulit. Ang pribadong sektor, hindi naman umano nagkukulang ng kusa sa pagtulong sa mga ganitong pagkakataon. Wala pang opisyal na posisyon ang Philippine Chamber of Commerce and Industry. Pero ayon sa kanilang chairman, maganda umanong pangunahan ito ng gobyerno. It would be good if the government officials set the example. No? We know very well that they have their own discretionary fund, and they would say, okay, we will also give so much for this calamity. That would be nice, and it would be good for the private sector to be inspired by what our government and legislators are doing. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Naglabas na rin ang memorandum ang Department of Education kaugnay sa simpleng Christmas celebration sa lahat ng kanilang opisina at eskwelahan para makapagbigay ng donasyon sa mga napinsala ng kalamidad. Tila drone na pinaaandar hindi sa ere kundi sa dagat. Yan ang bagong kagamitang binili ng Pilipinas sa Amerika at inispeksyon ni US Defense Secretary Lloyd Austin at Defense Secretary Gilbert Teodoro sa Palawan. Live mula sa Puerto Princesa City. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Mel, naniniwala nga ang bumisitang kalihim ng depensa ng Amerika na magiging mahalaga pa rin ang Pilipinas para sa kanilang bansa sa hinaharap. Sa headquarters ng AFP Western Command sa Palawan, nagtungo si US Defense Secretary Lloyd Austin kasama si Defense Secretary Gilbert Teodoro. Dito, ininspeksyon nila ang bagong T-12 Unmanned Surface Vessel o USV na binili ng Pilipinas sa Amerika. Tila drone ito pero imbes na sa ere ay sa dagat pinapaandar. Itong lahat na ito ay tulong sa ating mga operational commanders upang madagdagan ang technological capacity nila. Dahil ang laban ay paramihan pautakan naman ng yung gusto natin mangyari, no? At safety rin sa mga tao natin. T-12, as you know, a fundamental part of that is the ability to command and control that using, cyber capabilities. We have to protect those capabilities. We have to ensure that also that as we acquire more of these systems.
Nang huling pagbisita sa bansa ni Austin at Secretary of State Antony Blinken noong Hulyo, inanunsyo ng Amerika ang kalahating bilyong dolyar na military aid para sa Pilipinas. At habang papalapit na ang pagpasok ng Administrasyong Trump sa Enero, ano pa kaya ang aasahang tulong ng Pilipinas mula sa ating kaalyado, lalo na sa pagtatanggol ng teritoryo sa West Philippine Sea? I won't speculate on any changes in policy or anything that the new administration may bring on board. What I will tell you is that this is an important country, not only to me, but to people in both parties back in the United States of America. We consider you to be more than just allies. We're family. And I cannot imagine a day when the United States of America and the Philippines aren't closely aligned. Mel, mula nga sa Pilipinas ay isang bansa pa dito sa ating rehiyon ang sunod na bibisitahin naman ni Secretary Austin bilang pagpapakita pa rin ng pagpapahalaga ng Amerika sa seguridad ng Indo-Pacific region. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Dahil sa mga nagdaang bagyo na sinabayan pa ng close fishing season, ramdam ang pagtaas sa presyo ng isda sa ilang lugar sa bansa. Kaya ang Department of Agriculture posible umanong mag-angkat ng dagdag na 8,000 metric tons ng isda, pati na gulay kung kakailanganin. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang sakahan na ito sa Kamaligan, Camarines Sur at Kasiguran, Aurora, naging parang fish pond. Pinadapa rin ng sunod-sunod na bagyo ang mga pananim sa Balatan, Camarines Sur at Bagao, Cagayan. Sa taya ng Department of Agriculture, mahigit 10 billion pesos na ang pinsala ng magkakasunod na bagyo mula sa bagyong Christine hanggang Ophel. Hindi pa kasama ang pinsalang dulot ng Super Typhoon Pepito. Yung mga areas na agri area natin, supposed to be nakaka-recover after some delubyo, find themselves na nahihirapan na makarecover. Grabe yung damage. So, grabe yung damage. Historical na kakaiba itong mga nangyari ngayon. Extraordinary circumstances. Humingi na ng dagdag na 1 billion pesos na Quick Response Fund ang DA para matulungan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pamamahagi ng binhi at insurance. Pero tukoy umano ng kagawaran na mahirap agad makabangon dahil sa magkakasunod na bagyo. Ngayong taon, tinatayang aabot sa record high na 4.5 million metric tons ang imported na bigas sa bansa. Sa kabila ng mas mataas na importation ngayon, nakatulong naman umano ito para magkaroon ng sapat na supply at maging stable ang presyo. Pero ramdam na ang pagtaas ng presyo ng isda dahil sa mga nagdaang bagyo na sumabay pa sa closed fishing season sa ilang lugar. Sa Litex Market sa Quezon City halimbawa, bihira ang nagtitinda ng sariwang isda. Matumal ma'am, kay galing bagyo kasi mahirap kumuha ng isda. Puro frozen lang, puro imported. Posible mag-angkat ng karagdagang 8,000 metric tons na isda. Bukod pa ito sa naunang 30,000 metric tons na unti-unti nang dumarating sa bansa. Gusto lang natin ma-assure na hindi tayo mamumroblema later on. Kasi una, close fishing season. Pangalawa, sunod-sunod nga yung bagyo. May mga losses kasi doon sa production ng isda. Merong mga nasira na mga ano tawag dito, fish pond, may nasira na mga bangka, may nasira na mga accessories, and it will take some time to recover. Bukod sa isda, ayon sa Department of Agriculture, pinag-aaralan ding mag-angkat ng gulay. Wala pa naman daw kakulangan sa supply ngayon, pero mataas ang presyo. Okay naman po siya, kaya nga lang po mataas yung presyo. Gaya ng carrots, talong, ampalaya, tsaka yung bell pepper po. Sa taas ng gulay, binawasan na ni Letlet ang sahog na gulay sa pansit para makamenos gastos. Hindi rin na kami nagtitinda ng gulay kung mahal. Ang priority is to get the vegetables from other vegetable producing areas and regions if that will be enough to temper the prices. So, hindi na kailangan mag-import. But if there's a necessity to import, we will do that. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Lusot na sa Kamara ang panukalang nagbabawal ng pogo sa bansa. Pero hindi pa man ito tuloy ang naisa sa batas. Meron na umanong bagong modus na pinaiimbestigahan na sa Bureau of Immigration. Nakatutok si Jonathan Andal.
On the motion is approved. Inaprubahan na sa House Committee on Games and Amusement ang mga panukalang batas na tuluyang ipagbabawal ang mga pogo. Sabi ng PAGCOR, meron na lang 27 pogo na nag-ooperate pero nasa proseso na ng pagsasara. Ayon sa DOLE, 30,000 Pinoy pogo workers ang apektado niyan. May programa naman daw ang DOLE para sa kanila, gaya nitong job fair kanina at bukas sa isang mall sa Pasay na may alok na higit 12,000 trabaho para sa mga Pinoy na dating pogo worker. 20,000 foreign pogo workers naman ang nagpa-downgrade na ng visa mula working para maging tourist visa. Ayon sa Bureau of Immigration, mahigit 10,000 sa kanila nakaalis na ng Pilipinas. Pero ang isang kongresista may nabalitaan umano na bagong modus. May bago daw na parang modus no dun sa BI. Ang tawag ay back-to-back racket. Yung mga lumalabas daw sa Pinas na pogo workers, pinababalik din kapag ayos na yung papers. May ganun po bang, totoo po ba yung ganung report? We have to consult on this, Mr. Chair. Actually, this is the first time we came across that report. Sabi ng DOLE, kinansila na nila ang nasa 36,000 AEP o Alien Employment Permit sa POGO at kung may natira pa, itinuturing ng expired. Gusto naman maliwanagan ng isang mambabatas, kasama rin ba sa panukalang batas ng POGO ban ang mga special class BPO na gaming companies ang kliyente? Kung nabanggit po ay ito ay emerging na type, diba? Offshore din siya, pero hindi siya parang kagaya ng mga kung paano yung POGO talaga sa ngayon. So, kung saan po natin i-draw yung line, ano yung mababan talaga, ano yung hindi. So, I think, Mr. Chair, isa yun sa mga dapat na maging malinaw. Ngayong lusot na sa komite ang panukalang batas kontra POGO, sunod naman itong dadalhin sa plenaryo para pagdebatehan at pagbotohan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Malawak ang pinsalang iniwan ng bagyong Pepito sa maraming lugar sa Luzon. Kaya sa Nueva Ecija, kung saan mistulang ilog ang ekta-ektaryang palayan. Habang sa Pangasinan, maraming bahay ang lubog sa baha. Mula sa Calasiao, Pangasinan, nakatutok live si CJ Turida. CJ? Mel, dahil sa sunod-sunod na bagyo, mag-iisang buwan nang binabaha rito sa ating kinaroroonan ang Binlag Central School dito sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Ang paghagupit ng nooy super bagyong Pepito, mababakas pa rin sa maraming probinsya sa Luzon. Nakaalis na ng Philippine Area of Responsibility pero hanggang ngayon, lubog pa rin sa tubig ang ekta-ektaryang palayan sa Nueva Ecija hanggang ngayong araw. Malaking palaisipan sa mga magsasaka roon kung paano babangon. Hindi namin alam kung paano mag-uumpisa kami ngayon. Ang mga magsasakang ito nga sa barangay Kaanawan sa San Jose City, pilit nang isinasalba ang kanilang pananim kahit lubog pa rin sa hanggang dibdib na baha. Patuloy din ang malakas na agos ng tubig. Ang bahay na ito, lubog pa rin sa tubig. Sa mga bahay namang humupa na ang baha, nagsimula nang maglinis ng makapal na putik ang mga residente. Ang bahay na ito na malapit sa natibag na dike, nasira. Natumba rin ang konkretong poste ng kuryente, kaya agad na pinutol ang supply. Ayon sa DPWH, bumigay ang dike sa lakas ng agos ng tubig mula sa bundok, bunsod ng ulang dulot ng bagyong Pepito. Umaapaw pa rin ngayon ang Cagayan River. Sa bahagi naman ng Buntun Bridge sa lungsod ng Tuguegarao, kita kung gaano pa kataas ang tubig. Hanggang ngayon kasi, nagpapakawala pa rin ng tubig ang magat na nasa 191 meters na. Ang resulta, may mga barangay na lubog pa rin sa baha. Isa na riyan ang Barangay Centro Jess, na lampas bahay pa rin ang taas ng tubig. Halos 1,000 individual naman ang nasa mga evacuation center. Kung nasa low-lying area, ma'am, hindi siya lampas bahay po, ma'am, bubong lang po yung nakikita. Yun po ang situation dito ngayon sa amin. Baha rin sa bayan ng Enrile, kaya kinailangan ng gumamit ng truck ng Philippine Red Cross para makapaghatid ng tulong. Umabot din sa bubong ang baha sa lungsod ng Ilagan sa Isabela. Kaya ang ilang residente sa ikalawang palapag na ng bahay nananatili. May mga gumagamit din ng bangka at tumatawid ng bubong. Sa ngayon, libo-libo pa rin ang nananatili sa mga evacuation center. Namahagi naman ng halos 500 nebulizer sa mga apektadong residente na nakararanas ng hika.
Nagbabalsa na rin ang ilang taga Santa Barbara, Pangasinan. Umabot na rin kasi sa above critical level ang antas ng Sinukalan River. Mas malalim po sa loob ng bahay namin hanggang hita na po. Pero pag sa labas hanggang baywan na. Tapos sa dulo po hanggang dibdib na. Naka-alerto na rin ang lungsod ng Dagupan. Sakaling umapaw ang Pantal River, nakarugtong ng Sinukalan River. Sa Kalasyaw naman, ilang bahay din ang lubog pa rin sa baha. Mahirap kumiwas kasi nga ganito na lang parati. Yung mga drainage namin hindi gumagana kasi mas mataas yung parang tinatawiran niya kaysa yung drainage namin. Patuloy naman ang monitoring ng MDRRMO sakaling kailanganing magsagawa ng forced evacuation. Mel, patuloy naman ang koordinasyon ng Barangay Council sa lokal na pamahalaan upang makahanap ng long-term solution sa problema ng baha dito sa paaralan. Mel? Maraming salamat sa iyo, CJ Torida. Mga kapuso, handa na ba ang inyong mga jacket, kumot at iba pang panlamig? Ilabas na yan dahil opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang onset ng Northeast Monsoon o Amihan Season ngayong araw. Ang pag-ihip ng Northeast Monsoon magdadala ng tuyo at malamig na hangin sa ilang bahagi ng bansa. Mas mararamdaman pa ang paglamig ng klima sa mga susunod na linggo. Kung ikukumpara nga sa mga nagdaang taon, ngayong 2024 na itala ang pinakamatagal na onset ng amihan. Mula 2018, ikalawang beses pa lamang na idineklara sa buwan ng Nobyembre ang pagsisimula ng amihan. Kumpara sa kabagat, mahihinang ulan lamang ang dala ng amihan na makaka-apekto sa extreme northern Luzon. Bukod yan, umiiral din ang shear line at easterlies na magpapaulan sa iba pang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas may ulan na sa Mimaropa. Magpapatuloy yan hanggang hapon kung saan uulanin na rin ang ilang bahagi ng Bicol Region. Hapon hanggang gabi rin ang ulan sa Batanes. Doble ingat sa mga lugar na nauna ng sinalanta ng bagyo dahil posible ang landslide, bunsod ng matagal na nababad sa tubig ang lupa. Sa Visayas, may ulan din umaga pa lamang sa Eastern Visayas, Aklan at Siquijor. Mababawasan naman yan pagsapit ng hapon. Umaga rin, uulanin ang ilang lugar sa Mindanao gaya sa Davao Region, Sulu Archipelago at Caraga. Magpapatuloy ang ulan sa Caraga hanggang hapon, gayon din sa Zamboanga Peninsula at Soxargen. Dito naman sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero huwag pa rin kakalimutan ang pagdadala ng payong dahil posible ang localized thunderstorms. Sa lawak ng pwedeng maabot sa isang pindot, kaliwat ka ng content ang naglipa na ngayon sa social media platform. Bagaman ang ilan ay layo makapagbigay ng tamang impormasyon, marami pa rin ang nabibiktima ng mga peking content online na kung minsay nakasisira pa ng buhay. Paano nga ba maiiwasang maging biktima nito? Yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez na kaisa natin sa Panata Kontra Fake News. 86.75 million ang active social media users sa Pilipinas base sa datos as of January 2024. Click dito, share doon. Bawat segundo, samot-saring impormasyon ang naipakakalat online. Alam mo ba kung alin dito ang totoo at ano ang fake? Sa survey ng SWS, 51% ng mga Pilipino ang nagsabing hirap silang matukoy kung ano ang fake news. Paano kung ang mga post na nag-viral na at nakasira na ng isang tao, hindi naman pala totoo? At paano kung ikaw naman ang sunod na mabiktima? Yan ang nangyari sa aktor na si Mon Confiado. Sa post ng isang content creator sa Facebook, nakasaad na nakita raw niya ang aktor sa isang grocery store. Sinungitan daw siya ni Mon at dinuro-duro. Pati raw ang cashier, sinigawan ni Mon. At muntik pa raw hindi bayaran ng aktor ang kinuha nitong chocolate bars. Nag-viral ang post pero lahat ng nakasaad dito, peke at hindi talaga nangyari. Nang kumprontahin ni Mon ang nag-post, sinabi raw nitong joke lang ito. Isang copy-pasta o yung kinopy-paste na post na nakakatawa o di kaya'y nakaka-ojok sa makakabasa. Hindi pa rin inalis yung post at nag-post pa na parang iniinsulto pa ako at ang mga Pilipino na hindi marunong tumanggap ng 10-year-old joke. Walang takot na gagamitin yung pangalan mo at litrato mo nang walang paalam nang idadrag ka pa sa isang hindi magandang sitwasyon.
Noong August 12, naghain ng reklamong cyber libel si Mon laban sa content creator. Sasabihan ka ng isang kwento na hindi totoo, na negative, at pag sinita mo, sasabihin joke. So, sabi ko, parang hindi na yata tama ang nangyayari sa social media at laganap na talaga yung mga fake news na yan. Humingi ng dispensa ang content creator. Deactivated ang kanyang social media account sa ngayon. Kahit nga ang hepe ng Philippine National Police naging biktima ng fake news. Kumalat noon sa social media ang vlog na sinabing nagpaplano umano ng destabilisasyon sa gobyerno si dating PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at pinagre-resign umano nila si Pangulong Bongbong Marcos. Pero peke ang video at kinasuhan ni Acorda ang lalaking nagpakalat nito. Mula January 1 hanggang August 8 ngayong taon, halos 3,800 na reklamo na natanggap ng PNP Anti-Cybercrime Group na may kinalaman sa fake news. Ang kaso, sabi ng pulisya, walang partikular na batas na nagpaparusa sa pagpapakalat ng fake news. Bagamat maaaring masaklaw naman ito ng kasalukuyang batas tulad ng anti-cybercrime law na nagpaparusa sa cyber libel. Medyo challenging dahil alam naman natin ang social media, especially Facebook, wala ito sa Pilipinas. Ang batas na sumasakop dito ay yung US law. So pagdating sa paninirampuri or libelous comments, hindi ito ino-honor ng Facebook. Pinakamagandang gawin dyan, ang lagi naming advice sa mga victim is mass reporting para mapansin ng Facebook. Ang sabi ng anti-disinformation advocate na si Attorney Jam Jacob, mag-ingat at maging mapanuri din sa sinishare mo online. Maaari kasing may pananagutan ka rin sa pagpapakalat ng fake news kahit hindi ikaw ang original source. Even yung original author, alam niyang mali na at tinake down niya na yung post. Pero isinave mo at paulit-ulit mo siyang pinopost pa rin. So doon, clear na wala na yung defense mo essentially na hindi ko alam na bawal pala or masama pala yon. Kung aware ka na libelous yung statement na yon, doon siguro maaari kang mahudayable. Ano mang i-post mo sa internet, permanente na. Pwedeng may mag-save o mag-screenshot. At ang akala mong joke, maaaring may masaklap na kahinatnan. Kaya paalala, unawain natin or i-appreciate talaga natin na yung karapatan natin na magpahayag ng sarili natin online as much as may karapatan tayong gawin yan offline, may kaakibat na responsibilidad. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Bahagi ng Cubao sa Quezon City ang sinuyod ng mga tauhan ng MMDA para matiyak na walang mga sasakyang nakasagabal sa kalsada. Pero may ilan pa rin nasita, natikitan at nahatakan ng sasakyan. Kamusta naman kaya mga gagamiting alternatibong kalsada para sa Christmas rush? Nakatutok si Oscar Oida. Walang kawala ang mga sasakyang inabutang nakaparada ng alanganin dito sa may End Domingo, parteng Cubao sa Quezon City nang pasadahan ng mga tauhan ng MMDA ngayong hapon. Pinagtitikitan ng mga ito katumbas ang 1,000 pisong multa. Sa may End Domingo pa rin, tiket din ang inabot ng ilang sasakyang nakaparada sa tapat ng isang pet shop. Sa mismong bangketa na kasi sila nakaparada. Ang isang ito tuluyan ng hinatak. Sa may Gilmore Street naman, hinatak din ang kotseng ito at ikinarga sa truck ang motorsiklong iniwan sa lugar. Sa may F. Manalo naman sa San Juan, mga tricycle at motorsiklo namang unattended ang pinagdadampot. May mga humabol pa, pero huli na ang lahat. Hindi kasi nasa taas po kami. Inanaw lang po ako eh. Ay, nataw na po yan. Hindi na po natin pwede ibaba. Bawal po pumarada sa bangketa. Ang motor ba yan? Flat rate 1,000 plus yung violation ticket na 2,000. Kanina namang umaga, unang pinasadahan ng MMDA ang kahabaan ng Tandangsora Avenue sa Quezon City kung saan pinaguhuli rin ang mga sasakyang sagabal sa daan. Kasama sa mga lugar na pinasadahan ngayong maghapon ng MMDA ang mga mabuhay lanes na magsisilbing alternatibong daan ngayong paparating na ang Christmas rush. Well, it's very crucial. Alam naman natin ang mga mabuhay lane, it was created to serve as an alternate route para sa mga motorista or mga kababayan natin na nais makiiwas sa medyo pabigat na traffic. Let's say for example sa C5, EDSA, Quezon Avenue.
Bahagi rin ng solusyon sa pagbigat ng trapiko ang pagpapatupad ng adjusted mall hours sa Metro Manila na sinimulan na nitong Lunes. Depende sa mall, may mga nagbubukas na ng alas 11 ng umaga at nagsasara ng alas 10 o alas 11 ng gabi. At habang papalapit ang Pasko, merong bukas hanggang alas 12 ng hating gabi. Yesterday po, kagabi at around 10 p.m., pinasadaan po namin ng EDSA. Makikita naman po namin na maayos. Still, up to now, no? Manageable ang traffic, visible po ang ating mga enforcers, and the traffic is moving naman po siya. Paalala ng MMDA sa publiko, planuhing maigi ang mga lakad ng pamilya at hanggang maaari, mag-isang sasakyan na lang kung pare-pareho lang din naman ang pupuntahan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Kasabay ng pagdiriwang ng Bonifacio Day, ilang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ang ipapasubasta ng isang art gallery. Kabilang diyan ang sinasabing huling selyo ng Katipunan at ang eskultura na iniukit ni Gato Jose Rizal. Nakatutok si Oscar Oida. Ito na marahil ang isa sa mga pinakamahalagang obra sa bansa. Pinamagatang Josephine Sleeping. Nililok ito ni Gato Jose Rizal habang naka-exile sa dapitan. Ang kanyang modelo, ang asawang si Josephine Bracken, habang ito'y nahihimbing sa pagtulog. It does not only represent the last love of Jose Rizal, who is Josephine Bracken. Ito rin ay isang art na ginagawa niya out of love. Napakaganda yung form ng sculpture, no? And then yung folds ng kumot. No? So, ito talaga makikita mo na si Jose Rizal nagkakaroon talaga ng formal training sa sculpture. Because mga barkada niya, si Ulan Luna, Felix Resurrection Hidalgo sa Spain, ang lahat mga Benlure brothers. No? So, natututo talaga siya. Ito na raw marahil ang huling obra ni Rizal bago ito namatay. Isusubasta ito sa Leon Gallery sa Makati sa initial bidding price na 5 million pesos. Mga descendants daw mismo ni Narcisa Rizal ang nagpapabenta nito. Ito yung mga apo ni Narcisa Rizal. Si Narcisa is one of the siblings, no, ni Jose Rizal, and sila yung nakapagmana ng mga sculptures. No? Yung iba na benta na natin in the past. Ito yung tinago nila. Sa tingin nila, ito yung pinaka-importanting sculpture na nasa kamay pa nila. Whoever will end up with this piece will have what will inarguably be one of the most important art pieces in this country. Ito na talaga. Kasabay rin ang pagdiriwang ng kaarawan ni Gat Andres Bonifacio sa November 30. Isusubasta ang sinasabing huling seal ng Katipunan na ginamit umano sa pagtatak ng mga mahalagang dokumento ng samahan. Nasa 1.5 million pesos daw ang opening bid para sa natatanging selyo. Ipapa-auction din sa Bonifacio Day ang Bonifacio bust na likha ng national artist na si Guillermo Tolentino. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. It's another win for our queen dahil kinilala bilang Actress of the Year ng isang magazine si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. May message rin siya sa pag-arangkada sa takilya ng movie ni na Alden Richards at Catherine Bernardo. Makichika kay Nelson Canlas. Glowing like a goddess ang nag-iisang babae na pinarangalan ng Esquire Philippines sa kanilang Man at His Best Heroes and Mavericks 2024 kagabi. Si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera kinilala bilang Best Actress of the Year dahil sa natatangi niyang pagganap sa pelikulang Balota at box office hit na Rewind. Nakaka-proud kasi alam ko itong award na to regarding Balota. So maraming salamat sa mga huradong nag-judge at alam mo yun, nakinonsider nila ako for this award. Nagpatid din ng congratulations si Yan Yan kina Alden Richards at Catherine Bernardo dahil sa naabot ng Hello Love Again na tagumpay sa takilya. Magandang senyales daw ito na nabubuhay ng muli ang industriya ng pelikula sa Pilipinas.
Congratulations sa kanila. Sabi ko nga, after the balota, nakakatuwa kasi ito na yung momentum ng mga tao na talagang sumusuporta ng mga pelikulang Pilipino. Sana ipagpatuloy ng mga Pilipino ang pagsuporta sa kapwa natin. Ilang inspirational personalities din ang nag-excel sa kani-kanilang respective fields ang pinarangalan ng Esquire. Sa larangan ng sports, halimbawa, kinilala si 2024 double Olympic gold medalist Carlos Yulo bilang Athlete of the Year. Hindi ko rin po siya expected na mangyayari sa buhay ko. Sobrang thankful lang and grateful po talaga. Si Lord po lahat to. Grabe po yung mga blessings po talaga na binuhos niya po sa akin. Kung pinatrending ni Carlos ang pagsuot ng cropped shirt, naka-cropped jacket naman siya sa pagtanggap ng kanyang award. Kinilala naman ang P-Pop Kings na SB19 bilang Entertainer of the Year. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Hello, success! Talaga ngang sunod-sunod ang achievement ng blockbuster hit film na Hello, Love Again. Bukod sa record as the highest first-day grossing local film, gumawa rin ng kasaysayan ng pelikula matapos itong kumita ng 131 million pesos in a single day noong Sabado. As of November 18, umabot na sa 566 million pesos ang gross na kinita na sa Pilipinas ng collab movie ng Star Cinema at GMA Pictures. Part niyan ay mapupunta sa mga nasalanta ng bagyong Pepito. Good news naman para sa Global Pinoys dahil dagdag sa mahigit 1,000 cinemas worldwide ang showing ng pelikula sa Singapore at Malaysia this November 28. Sa ngayon, Hello America na ang mga bida nitong sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Touchdown LA sila para sa promotion ng kanilang movie at para sa Asian World Film Festival, kung saan closing film ang Hello Love Again na pasok sa top 10 ng US box office at may pinakamataas na opening para sa isang pelikulang Pilipino roon. We're just very happy with the performance of the film internationally, and we're just surprised and we're just so very blessed with the achievements that we were able to accomplish with this film. So maraming salamat po. We're very proud, of course, and this is a first for us as well, attending the AWFF. So the amount of support we've been getting is really overwhelming. Pag pumunta kami sa awarding tomorrow, nakaka-proud na bilang Pinoy na naging part tayo ng ganong klaseng event. It's an honor. And that's my chika this Tuesday night sa ngalan ni Iya Arellano. Ako po si Aubrey Carampel. Miss Mel, Emil? Salamat sa iyo, Aubrey. Thanks, Aubrey. At yan ang mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, 36 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.